Welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel. Ngayong video ay bibigyan kong kasagutan ang tanong ni kabayan from Malaysia. Sabi niya dito, okay po bang mag-cross country from Malaysia? Nag-apply kami, ako sa agency dyan sa Poland na may placement fee. Not sure kasi kung smart move ba na lumipat dyan. Dami kasing nagsasabi na iba na wag na at magstay na lang dito. So bago ang lahat, shout out kay Noel Ramirez 6652. So pasensya na, ngayon ko lang nabigyan ng kasagutan itong comment mo dito sa aking YouTube kasi alam mo naman, busy si kabayang Adrian dito bilang isang OFW ay kinakailangan kong buhayin ang sarili ko. At kapag may ganitong free time ay nakakapagbasa or mabibigyan ko ng kasagutan ang mga katanungan ninyo sa aking social media. So, magpatuloy tayo. Kung ang katanungan mo or gusto mong malaman kung safe ba na mag-cross country mula sa Asia or sa third country, ang opinion ko base sa mga observation ko na galing ng third country ay kinakailangan ay merong magbigay sa iyo ng legit na working visa or working permit. Kaya make sure na talagang totoo yung agent mo, totoo yung agency mo. Kasi alam mo naman sa mga panahong ito ay maraming mga taong gustong kumita dahil ang Poland ay kilala sa mga panahong ito at ginagamit yung pangalan ng Poland. So alam mo ang ibig kong sabihin, maraming mga kababayan natin at hindi lang mga kababayan natin ang gustong mangomisyon or maging agent sa madaling salita. Kaya mas maganda pa ring mag-ingat ka at kinakailangan ay mag-research or tanong-tanong ka sa madaling salita. Kaya mas maganda itong move mo or ginawa mo na nagtanong ka dito sa YouTube videos ko. So, okay naman. Yun nga, okay kung may tutulong sa iyo katulad ng employer or ng agency. Kasi maraming mga kababayan tayo dito na galing ng Hong Kong, galing ng Middle East na nandito sa Poland at hanggang sa ngayon ay nakikipagsapalaran katulad ko. Pero yung iba na hindi pa rin nakakaalis hanggang sa ngayon, kumbaga na pending or hindi pa rin sila nakakakuha ng BLS na tinatawag nila or yung slot sa visa appointment. So meron pa rin akong nababasa sa aking private message, sa aking messenger, na hanggang sa ngayon ay 2 years ago or 3 years ago ay hindi pa sila nagkakaroon ng slot for a visa. So, sa ganyang katanungan ay hindi ko kayo mabibigyan ng maayos na sagot kasi hindi naman ako hawak ng legal agency or lawyer. So kung ano lang yung na-experience ko at kung ano lang yung na-oobserbahan ko dito sa Poland for 6 years, ay yan lang yung kaya kong ibahagi sa inyo dito sa aking YouTube channel, mga kababayan. So kung nagda-doubt ka naman dahil sa palagay mo ay meron kang maayos na trabaho dyan sa Malaysia or saan ka mang bansa, or para dun sa mga kababayan kong nagda-doubt na meron namang maayos na trabaho kung saan man kayong bansa, dyan sa Middle East or sa Asia. So, isipin nyo,
Kung kumikita kayo dyan ng 70 to 100,000, malinis na. So sa tingin ko ay magstay na lang kayo dyan sa bansa kung saan kayo ay comfortable at mabibigyan nyo ng kaunting tulong yung ating mga pamilya sa Pilipinas. Kasi kung ang ano bang ibig kong sabihin? Kung ang hanap lang naman ninyo ay kumita ng malaking halaga at hindi naman ninyo pangarap mag-stay dito sa Europe or sa Poland ng pangmatagalan or ayaw nyong maging residente, so mas mainam na mas malapit lang kayo sa bansa natin. At least, madali kayong makakabisita sa Pilipinas at hindi ganon kalaki yung pamasahe sa ticket. Kasi sa katotohanan, sa mga panahong ito ay mahal ang plane ticket pabalik ng Pilipinas. One way pa lang. So, pwede nyong i-google or i-research kung magkano kasi alam niyo naman, paiba-iba ang presyo ng ticket kada araw or kada oras, di ba? So, yun yung magandang mai-advise ko sa iyo, kabayan, or para sa ating mga kababayan na nagda-doubt dahil marami kayong nadidinig na opinion na mag-stay na lang kayo sa bansa kung nasaan man kayo. Pero para naman dun sa mga nangangarap na ma-explore itong Europe, maka-experience ng European culture, European food, at malibot itong Schengen country. So, maganda po ang Poland na pathway para mabisita nyo yung mga pinapangarap nyong bansa dito sa Europa katulad ng France, Italy, Spain, Norway, Sweden, Iceland, Switzerland, UK, at marami pang iba kasi ang Poland po kasi ay nasa central ng Europe, kadikit or neighbor ng Germany. Halos magkaratig lang po talaga sila or pareho lang yung mukha ng tao, pareho lang din yung pagkain, magkaiba lang ng pagkain at ng salita. I mean, may pagkakahalin tulad pala sila sa pagkain. Pero yung language syempre magkaiba, Kaya kung ang pangarap nyo ay libutin or mamasyal or maging residente ng Europe or ng Schengen country, maganda po ang Poland na pathway. So para lang ito doon sa mga talagang desidido na mag-stay ng pangmatagalan dito sa Europa, yung mga nangangarap na madala yung pamilya nila dito sa Europe, maipasyal, yung anak, yung asawa, yung nanay at tatay ninyo, ang kinakailangan lang po ay magtiyaga tayo dito. Katulad ko, 6 years na ako dito sa Poland. Ang next step ko ay mag-apply ng permanent residence para sa ganon ay maimbitahan ko yung pamilya ko sa Pilipinas. So baka yung nanay at tatay ko or yung mga kapatid ko ang iimbitahan ko, So sa ganong paraan, sa ganong pangarap natin mga kababayan, at least ay may patutunguhan tayo. So sabi ko nga, kung ang pangarap lang ninyo ay kumita ng malaking halaga at kumikita kayo sa Middle East or sa ibang part ng Asia ng 70 to 100k thousand a month, malinis na, ay magtiyaga na lang kayo or magstay na lang kayo dyan sa bansa ninyo or kung saan man kayong bansa sa Middle East or sa Asia, kung ang ginugol nyo lang naman ay kumita ng malaking halaga at ang gusto nyo ay tumira ng pangmatagalan din sa Pilipinas. Kasi ang katotohanan din, kapag nag-move kayo dito sa Poland or sa Europe ay back to zero kayo mga kababayan. Balik zero, makikipag-sapalaran kayo, start uli sa culture, sa iba't ibang lahi dito sa Europe, sa pagkain, sa weather,
So, malaking adjustment mga kababayan, ano, kumbaga yung comfortable na pang-araw-araw ninyong nai-experience kung nasaan man kayong bansa nagtatrabaho ay kinakailangan nyo ulit i-adjust pagdating nyo dito sa Poland. So, yan yung magandang maibabahagi ko sa inyo. Nawa ay maintindihan ninyo yung ganitong video or yung explanation ko dito sa video na to mga kababayan. Hindi man ako ganun kagaling sa pag-explain or pagtatagalog kasi lahok pa rin yung pagtatagalog ko kumpara doon sa mga Tagalog ng mga talagang taga Maynila. Ano? So, ito lang yung magandang mai-advise ko mga kababayan at para doon sa katanungan mo kabayan, ano. So anyway, ako si Adrian, mga kababayan, at isa akong OFW dito sa Poland for 6 years na. Hanggang sa ngayon ay nangangarap pa rin ako na umangat at iangat ang sarili ko kahit na nakikita nyo na medyo maayos na yung trabaho ko. Isa na akong housekeeping supervisor dito sa Poland sa mga panahong ito. Ay hanggang sa ngayon ay may pinapangarap pa rin ako na iangat pa rin yung sarili ko. Bago ako umidad ng 60 ay maging manager man lamang ako or ma-experience ko yung pagiging manager. Dahil nga nakapagtapos naman ako sa Pilipinas at nang masuklian ko naman yung mga gastos ng aking nanay at tatay nung nag-aaral pa lang ako ng elementary, high school at ng kolehiyo. So isa akong dreamer pa rin hanggang sa ngayon. Hindi pa rin ako nag-stop sa aking mga pangarap. So, gano'n naman siguro, ano. At nawa ay makatulong itong mga ganitong video kung nais mo ng mga kwento patungkol sa buhay dito sa Poland. Please subscribe dito sa aking YouTube channel. Paki-click mo na rin yung notification bell. At balik-balikin mo yung mga kwento ng buhay ko dito sa Poland for 6 years. At magbigay ka na rin ng komento sa mga ganitong video. Alam ko boring ito sa iba, pero ito ay aking libangan dito sa Poland mga kababayan during a break time at day off. So once again, maraming salamat. Ako si Adrian at ito ang kwento ng aking buhay dito sa Poland bilang isang OFW. And God bless.